sa paanan ng isang luntiang kabundukan ay matatagpuan ang isang payapang baryo na napapaligiran ng malalawak na palayan, matatayog na punong kahoy at malinaw na ilog na dumadaloy mula sa kabundukan. Tahimik ang pamumuhay ng mga tao roon. Sa pagsikat ng araw ay nagsisimula silang magtrabaho sa bukid at pagsapit ng dapit hapon ay sama-sama silang umuwi upang maghapunan kasama ang kanilang mga pamilya. Sa baryong iyon ay naninirahan ang isang binatang nagngangalang Badong. Hindi siya mayaman, ngunit kilala siya ng lahat bilang isang masipag, magalang at mahabaging tao. Bata pa lamang siya nang pumanaw ang kanyang ama dahil sa matinding karamdaman. Ilang taon lamang ang lumipas ay sumunod na rin ang kanyang ina. Simula noon ay natuto siyang mamuhay nang mag-isa sa maliit na kubong iniwan ng kanyang mga magulang. Bagamat nag-iisa, hindi naging dahilan iyon upang maging mapait ang kanyang puso. Sa halip ay lalo pa siyang naging matulungin sa kapwa. Kapag may matandang hindi makapagigib ng tubig, si Badong ang kusang gumagawa nito. Kapag may batang naliligaw sa kagubatan, siya ang unang naghahanap. Kapag may magsasakang nangangailangan ng kasama sa pag-aani, hindi siya nagdadalawang isip na tumulong kahit walang kapalit. Dahil dito, mahal siya ng karamihan sa baryo. Gayunman, mayroon ding ilan na nagsasabing labis ang kanyang kabaitan. Badong, minsang wika ng matandang si Mang Isko, huwag mong ubusin ang lakas mo sa pagtulong sa iba. Mag-ipon ka rin para sa sarili mo. Ngumiti lamang si Badong. Kapag may nangangailangan po ng tulong, parang hindi ko kayang tumalikod. Umiling si Mang Isko ngunit napangiti rin. Iyan ang dahilan kung bakit mabuti kang tao. Sa likod ng baryo ay naroon ang makapal na kagubatan na halos walang nangangahas pasukin. Maraming alamat ang umiikot tungkol dito. Ayon sa matatanda, tahanan daw iyon mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang tao. May mga nagsasabing may mga diwata na nagbabantay sa malalaking punong kahoy. May ilan namang naniniwalang may mga engkantong naglalakad sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ngunit ang pinakakinatatakutan ng lahat ay ang tikbalang. Sa tuwing sumasapit ang gabi, paulit-ulit na ipinapaalala ng matatanda sa mga bata na huwag lalapit sa kagubatan. Kapag inabutan kayo ng dilim sa gubat, sabi ni Aling Rosa sa kanyang mga apo, maaari kayong iligaw ng tikbalang at hindi na makauwi. Lumaki si Badong na naririnig ang mga kwentong iyon. Gayunpaman, hindi siya basta-basta naniniwala sa lahat ng sabi-sabi. Para sa kanya, hindi lahat ng nilalang ay dapat husgahan dahil lamang sa mga alamat. Isang umaga ay nagtungo siya sa kagubatan upang mangalap ng mga halamang gamot. Marami siyang natutunan noon pa man sa kanyang ina tungkol sa iba't ibang halamang nakagagamot sa lagnat, sugat at pananakit ng katawan. Habang naglalakad ay napansin niyang tila mas tahimik ang kagubatan kaysa karaniwan. Ang mga ibon ay bihirang umawit. Ang hangin ay banayad lamang na humahaplos sa mga dahon. Huminto siya sa tabi ng isang malaking puno ng balete. Parang may kakaiba ngayon, bulong niya sa sarili. Ngunit ipinagpatuloy pa rin niya ang kanyang paghahanap ng mga halaman. Makalipas ang ilang oras ay napuno ang kanyang bayong ng mga ugat, dahon at bulaklak na maaaring gawing gamot. Nang pauwi na siya ay napansin niya ang tila may malalaking bakas ng paa sa malambot na lupa. Hindi iyon kahawig ng paa ng tao, hindi rin iyon sa kalabaw o kabayo. Napakalaki nito. Lumuhod siya upang pagmasdan ang bakas. Anong hayop kaya ang dumaan dito? Sinundan niya ang mga bakas hanggang makarating sa isang bahagi ng kagubatan na hindi pa niya nararating noon. Mas matataas ang mga puno roon, mas malamig ang simoy ng hangin, at tila mas makapal ang hamog kahit hindi pa dapit hapon. Biglang narinig niya ang mahinang daing na tila nagmumula sa di kalayuan. Hindi ito tunog ng tao, hindi rin ito karaniwang iyak ng hayop.
Napatigil siya. Nagmasid siya sa paligid. Muling narinig ang mahinang daing. Sa halip na matakot ay dahan-dahan siyang lumapit sa pinanggagalingan nito. Habang papalapit siya ay lalo niyang napansin ang mga nabaling sanga at mga dahong nagkalat sa lupa na tila may malaking nilalang na dumaan doon. Huminga siya ng malalim. Hindi niya alam kung ano ang kanyang matatagpuan. Ngunit isang bagay ang tiyak sa kanyang isip. Kung may isang nilalang na nasasaktan at nangangailangan ng tulong, hindi niya ito pababayaan. Sa pag-angat niya ng makapal na mga damo, nasilayan niya ang anino ng isang napakalaking nilalang na nakahandusay sa ilalim ng matandang punong kahoy. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi pa niya lubos na maaninag ang anyo nito dahil sa kapal ng mga dahon at sa unti-unting pagdilim ng paligid. Ngunit batid niyang ang kanyang matatagpuan ay maaaring magbago ng kanyang buhay magpakailanman. Hindi agad kumilos si Badong. Nanatili siyang nakatayo habang nakatanaw sa malaking aninong nakahandusay sa ilalim ng matandang punong kahoy. Unti-unting lumalalim ang dapit hapon at ang mga sinag ng araw na sumisilip sa pagitan ng mga dahon ay sapat lamang upang maaninag niya ang kakaibang nilalang. Humakbang siya ng marahan. Sa bawat hakbang ay nararamdaman niyang bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi dahil sa galit o pagnanais na tumakas, kundi dahil sa matinding pag-usisa. Nang tuluyan na siyang makalapit, nakita niya ang isang nilalang na hindi pa niya kailanman nasilayan. Matipuno ang katawan nito na tila isang dambuhalang kabayo. Makapal ang balahibo nitong kulay abo na bahagyang kumikislap sa liwanag ng dapit hapon. Ang mahahaba nitong paa ay may matitibay na kuko na tila kayang bumiyak ng matigas na lupa. Ngunit ang pinaka nagbigay ng pagkabigla kay Badong ay ang ulo nito. Mukha itong tao. Bagaman may matatalim na mata at mahahabang buhok na nakalaylay sa balikat, bakas sa mukha nito ang pagod at matinding sakit. Napaatras si Badong ng kaunti. Isang tikbalang. Bigla nitong iminulat ang mga mata. Nagtagpo ang kanilang mga tingin. Sa loob ng ilang sandali ay walang kumibo. Maraming kwento ang naalala ni Badong tungkol sa mga tikbalang. Sinasabing inililigaw nila ang mga tao, tinatakot ang mga naglalakbay at hindi nagpapakita ng awa. Ngunit ang nilalang na nasa kanyang harapan ay hindi mukhang halimaw. Mukha lamang itong sugatan. Napansin niyang may malaking sibat na nakabaon sa kaliwang hita nito. Dumadaloy pa rin ang dugo sa sugat at tila matagal na itong naroon. Marahang huminga ang tikbalang. Hindi ito umatungal. Hindi ito umatake. Tahimik lamang itong nakatingin kay Badong na tila hinihintay kung ano ang gagawin ng binata. Lumapit pa si Badong. "Ako, hindi kita sasaktan." Bahagyang gumalaw ang tikbalang, ngunit agad din itong napangiwi sa sakit. Napansin ni Badong ang maraming gasgas sa katawan nito. Ang ilan ay tila dulot ng matatalim na itak, samantalang ang iba ay tila kagat ng mababangis na hayop. Maraming pinagdaanan ang nilalang. Inilapag ni Badong ang kanyang bayong at inilabas ang mga halamang gamot na kaniyang napitas. "Kung pababayaan kita, baka hindi mo na maabutan ang bukas." Dahan-dahan siyang lumapit sa sugat. Biglang umangat ang ulo ng tikbalang at bahagyang umungol. "Huwag kang matakot," malumanay na sabi ni Badong. "Masakit ito, pero kailangan kong alisin ang sibat." Hindi maintindihan ni Badong kung bakit tila nauunawaan siya ng nilalang. Hindi ito lumaban. Bagkus ay ipinikit lamang nito ang mga mata. Huminga ng malalim si Badong. Mahigpit niyang hinawakan ang kahoy ng sibat. Sa isang mabilis na paghila ay nabunot niya ito. Muling dumaloy ang dugo mula sa sugat. Agad niyang pinisil ang mga dahong gamot at ipinahid ang katas nito. Tinakpan niya ang sugat ng malinis na tela mula sa kanyang baol ng gamit at itinali ito ng mahigpit. Ilang sandali pa ay unti-unting humina ang pagdurugo. Napabuntong hininga si Badong. "Salamat." Nagulat siya.
Hindi niya alam kung bakit bigla niyang nasabi ang salitang yon. Marahil ay dahil hindi siya sinaktan ng tikbalang kahit meron itong pagkakataon. Inilabas niya ang baon niyang tinapay at ilang prutas. Inilapag niya ang mga ito sa tabi ng tikbalang. Wala akong alam kung kumakain ka nito, pero ito lang ang mayroon ako. Nagulat siya nang dahan-dahang kainin ng tikbalang ang mga prutas. Matapos kumain ay uminom ito ng tubig mula sa batis na nasa malapit. Lumipas ang ilang sandali. Tahimik lamang silang dalawa. Unti-unti nang lumubog ang araw. Napatingin si Badong sa langit. Kailangan ko nang umuwi. Tumayo siya at pinulot ang kanyang bayong. Ngunit bago siya tuluyang umalis, ay muli niyang nilingon ang tikbalang. Babalik ako bukas. Hindi niya alam kung bakit niya sinabi iyon. Marahil ay dahil hindi niya kayang iwan ang isang nilalang na sugatan. Pag-uwi niya sa baryo ay agad siyang sinalubong ni Aling Rosa. Badong, saan ka nang galing? Gabi na. Nanggamot po ako sa gubat. Nako, sinabi na naming huwag kang magtatagal doon. Maraming kakaibang nangyayari nitong mga nakaraang araw. Ano pong nangyari? May mga mangangahoy na nagsabing may nakita silang higanting nilalang. May mga bakas ng dugo pa raw sa kagubatan. Hindi nagsalita si Badong. Tiyak na tikbalang iyon, dagdag pa ng matanda. Kapag nakita mo yon, tumakbo ka agad. Bahagyang yumuko si Badong. Hindi po lahat ng nakikita ay masama. Nagtaka si Aling Rosa sa kanyang sinabi ngunit hindi na ito nagtanong. Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, muli nang nagtungo si Badong sa kagubatan. May dala siyang panibagong halamang gamot, malinis na tela at kaunting pagkain. Hindi niya alam kung naroon pa ang tikbalang. Ngunit may kakaibang pakiramdam siyang nagsasabing naghihintay ito. At sa paglapit niya sa matandang punong kahoy, nakita niyang naroon pa rin ang sugatang tikbalang. Ngunit sa pagkakataong iyon, nakatayo na ito. Tahimik itong nakatingin kay Badong at sa unang pagkakataon ay bahagya itong yumuko ng ulo, tila isang tahimik na pasasalamat. Tahimik na nakatayo si Badong habang nakatingin sa tikbalang na unti-unting nakababawi ng lakas. Ang makapal na benda sa kaliwang hita nito ay bahagya ng nabahiran ng dugo, ngunit hindi na ito tulad ng nakaraang araw. Humupa na ang pagdurugo at tila nagsisimula ng maghilom ang sugat. Hindi pa rin nagsasalita ang tikbalang. Hindi rin ito lumalapit. Maghaharap lamang silang dalawa sa ilalim ng matandang punong kahoy habang ang malamig na simoy ng umaga ay marahang dumaraan sa kagubatan. Ngumiti si Badong, mabuti at nakatayo ka na. Bahagyang yumuko ang tikbalang na tila nauunawaan ang kanyang sinabi. Inilapag ni Badong ang dala niyang bayong. Inilabas niya ang ilang hinog na saging, kamote at isang tapayan ng malinis na tubig. Nagdala ulit ako ng makakain. Hindi nagmadali ang tikbalang. Marahan lamang itong lumapit. Hindi na ito kagaya noong unang araw na puno ng pag-aalinlangan. Ngayon ay tila unti-unti na itong nagtitiwala. Tahimik nitong kinain ang mga prutas. Habang kumakain ng nilalang, ay muling sinuri ni Badong ang sugat nito. Mukhang maayos ang paggaling. Pinalitan niya ang lumang benda at nilagyan muli ng dinikdik na halamang gamot. Hindi gumalaw ang tikbalang. Hindi rin ito nagpakita ng anumang pagtutol. 1 o 2 linggo pa, sabi ni Badong habang inaayos ang benda, baka tuluyan ka nang gumaling. Pagkatapos ay naupo siya sa ugat ng malaking puno. Hindi niya namalayang napapangiti siya. Hindi niya akalaing darating ang araw na makakatabi niya ang isang tikbalang nang walang takot. Lumipas ang ilang sandali. Napansin niyang may ilang ibon na unti-unting lumalapit sa tikbalang. May isang puting kalapati pang dumapo sa balikat nito. Hindi ito itinaboy ng nilalang. Sa halip ay nanatili lamang itong tahimik. Dati akala ko kinatatakutan ka ng lahat ng hayop. Tumingin ang tikbalang sa mga ibon bago muling ibinalik ang tingin kay Badong.
Unti-unti nang nabubura sa isip ng binata ang lahat ng nakakatakot na alamat na kanyang narinig noong bata pa siya. Sa halip ay ibang larawan ang kanyang nakikita. Isang nilalang na nasaktan, isang nilalang na marunong magtiis, at marahil ay isang nilalang na matagal nang nag-iisa. Habang nag-uusap ang katahimikan sa pagitan nila, may narinig silang yabag mula sa di kalayuan. Biglang naging alerto ang tikbalang. Tumayo ito at bahagyang itinulak si Badong patungo sa likod ng punong kahoy. Nagtaka ang binata. Maya-maya pa'y lumitaw ang tatlong mga ngaso na may dalang mga sibat at pana. "Tingnan ninyo rito," sigaw ng isa. "May bakas ng dugo. Nandito pa siguro ang halimaw." Naramdaman ni Badong ang mabilis na paghinga ng tikbalang. Hindi ito natatakot para sa sarili. Parang ayaw lamang nitong madamay ang binata. Luminga ang mga ngaso. Isa sa kanila ang nakakita ng malaking bakas ng paa. Hindi nalalayo ang tikbalang. Nakawala nga yata kahapon. Kailangan nating itong patayin bago pa makapanakit. Nabigla si Badong. Hindi niya inaasahang may mga taong sadyang naghahanap sa nilalang. Unti-unti niyang naalala ang malaking sibat na kanyang inalis. Marahil ay ang mga ngasong ito ang may kagagawan noon. Tahimik niyang hinawakan ang braso ng tikbalang bilang hudyat na huwag itong gagalaw. Makalipas ang ilang minuto ay nagpasya ang tatlong mga ngaso na umalis. "Wala rito. Balikan natin bukas." Nang mawala ang mga ito ay saka lamang nakahinga nang maluwag si Badong. Napansin niyang nanginginig ng bahagya ang tikbalang. Hindi dahil sa takot, kundi dahil hindi pa ganap na magaling ang sugat nito. "Huwag kang mag-alala," mahinang sabi ni Badong. "Hindi ko sasabihin sa kanila kung nasaan ka." Unti-unting lumapit ang tikbalang. Pagkatapos ay marahan nitong itinapat ang noo nito sa balikat ni Badong. Nagulat ang binata, ngunit hindi siya gumalaw. Pakiramdam niya ay isa iyong tahimik na paraan ng pagpapasalamat. Mula sa araw na iyon ay naging pang-araw-araw na ang pagpunta ni Badong sa kagubatan. Dinadalhan niya ng pagkain ang tikbalang. Pinapalitan niya ang benda nito. At kuminsan ay ikinukwento niya ang kanyang buhay sa baryo. Bagaman hindi nagsasalita ang tikbalang, tila nakikinig ito sa bawat salitang kanyang binibigkas. Lumipas ang mga araw, lalong lumakas ang tikbalang. Nakakalakad na ito ng maayos. Nakakatakbo na rin ng hindi gaanong nasasaktan. Ngunit napansin ni Badong ang isang kakaibang bagay. Sa tuwing aalis na siya pauwi, palihim siyang sinusundan ng tikbalang hanggang sa hangganan ng kagubatan. Hindi ito lumalabas. Humihinto lamang ito sa likod ng matatandang puno at pinagmamasdan siyang ligtas na makauwi. Isang hapon, bago tuluyang lumubog ang araw, huminto si Badong at lumingon. Nakita niyang naroon pa rin ang tikbalang. Ngumiti siya. "Magkaibigan na tayo, hindi ba?" Sa unang pagkakataon mula nang magkakilala sila, bahagyang tumango ang tikbalang. At sa sandaling iyon ay nabuo ang isang pagkakaibigang hindi inaasahan ng tao o ng nilalang. Isang samahang nakabatay sa tiwala, kabutihan at paggalang. Ngunit habang tumitibay ang kanilang samahan, hindi nila alam na may isang taong lihim na nakakita sa lahat ng nangyayari. Mula sa likod ng makapal na kawayan, isang pares ng mapanuring mga mata ang tahimik na nagmamasid sa kanilang dalawa. At ang lihim na matagal nang nakatago sa kagubatan ay malapit ng mabunyag. Maagang nagising si Badong kinabukasan. Habang inihahanda niya ang kanyang baon, hindi mawala sa kanyang isip ang mga matang nakita niyang nakamasid sa kanila noong nakaraang hapon. Hindi niya alam kung tao ba iyon o isa pang nilalang sa kagubatan. Ngunit batid niyang hindi siya nagkamali ng nakita. Pagkatapos magdasal ay isinukbit niya ang kanyang bayong at nagtungo muli sa kagubatan. Tahimik ang paligid. Ang hamog ay nakabalot pa sa mga damo at ang mga sinag ng araw ay unti-unti pa lamang sumisilip sa pagitan ng mga sanga. Nang marating niya ang matandang punong kahoy,
Wala roon ang tikbalang. Napatingin siya sa paligid. Tikbalang! Mahina niyang tinawag ang kaibigan. Ilang sandali ang lumipas. Biglang kumaluskos ang mga palumpong. Mula roon ay lumabas ang tikbalang. Ngunit hindi ito nag-iisa. Kasunod nito ang isang maliit na usa na may sugat sa harapang paa. Dahan-dahang lumapit ang tikbalang at tila ay pinakikiusap kay Badong na tulungan din ang kawawang hayop. Hindi nag-atubili ang binata. Lumuhod siya at sinuri ang sugat ng usa. May matalim na patibong na bakal na nakabaon sa paa nito. Maingat niyang tinanggal ang patibong upang hindi lalong masaktan ang hayop. Napahiyaw sa sakit ang usa, ngunit hindi ito pumiglas. Matapos alisin ang bakal ay nilinis ni Badong ang sugat at nilagyan ito ng halamang gamot. Pagkaraan ng ilang sandali ay nakatayo na muli ang usa. Lumapit ito kay Badong at marahang idinikit ang ulo nito sa kanyang balikat bago mabilis na tumakbo palayo sa masukal na bahagi ng kagubatan. Napangiti si Badong. Sana ay tuluyan ka ng gumaling. Nang muli siyang lumingon sa tikbalang, napansin niyang tila mas maliwanag ang mga mata nito. Parang natuwa ito sa ginawa ng binata. Sa mga sumunod na araw ay napansin ni Badong ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Sa tuwing pupunta siya sa kagubatan, may iba't ibang hayop na lumalapit sa tikbalang. May mga ibon na dumadapo sa balikat nito. May mga unggoy na nagdadala ng mga bunga. May mga usa at baboy ramo na malayang naglalakad sa paligid nito. Wala ni isa mang natatakot. Parang kinikilala nila ang tikbalang bilang kanilang pinuno. Dati ang sabi nila, kinatatakutan ka raw ng lahat. Tahimik lamang ang tikbalang. Ngunit maya-maya ay nagsimula itong maglakad. Sinundan ito ni Badong. Tinahak nila ang isang landas na hindi pa niya nararating noon. Habang lumalalim sila sa kagubatan, ay lalo niyang napansin ang kagandahan ng lugar. May malinaw na batis. May mga punong tila daan-daang taon nang nakatayo. May mga bulaklak na hindi pa niya kailanman nakita. Wala ring bakas ng pagputol ng puno o pagsira ng kalikasan. Sa gitna ng lugar ay naroon ang isang napakalaking balete. Napakalawak ng mga ugat nito. Napakataas ng mga sanga nito. Tila ito ang pinakamatandang puno sa buong kagubatan. Huminto ang tikbalang sa harap nito. Pagkatapos ay marahang yumuko. Nagtaka si Badong. Maya-maya ay napansin niyang maging ang mga ibon at maliliit na hayop ay tila nagbibigay galang din sa punong iyon. Biglang naalala ni Badong ang kwento ng kanyang ina noong siya ay bata pa. May isang matandang balete raw sa puso ng kagubatan. Ito ang pinagmumulan ng buhay ng buong gubat. Hanggat ligtas ang punong iyon ay mananatiling luntian ang kagubatan. Ngunit kapag ito ay napinsala, unti-unting mamamatay ang lahat ng halaman at hayop. Napatingin siya sa tikbalang. Dito ka ba nakatira? Bahagyang tumango ang nilalang. Sa sandaling iyon ay naunawaan ni Badong ang isang bagay. Hindi basta naninirahan ang tikbalang sa kagubatan. Ito ang nagbabantay rito. Ito ang tagapangalaga ng lugar na matagal nang kinatatakutan ng mga tao. Habang pinagmamasdan niya ang paligid ay may narinig silang malakas na tunog ng palakol. Isa, dalawa, sunod-sunod. Napalingon agad ang tikbalang. Nawala ang katahimikan ng mukha nito. Nagkaroon ng matinding pag-aalala sa mga mata nito. Mabilis itong tumakbo. Hindi na nagdalawang isip si Badong at sumunod. Pagdating nila sa kabilang bahagi ng kagubatan, ay nakita nila ang 5 kalalakihan na pinuputol ang matatandang puno. Nakakalat ang mga pinutol na sanga. May mga ibong nagliliparan sa takot. May mga hayop na nagtatakbuhan palayo. Napailing si Badong. "Bawal kayong magputol dito!" Sigaw niya. Napalingon ang mga lalaki. Isa sa kanila ang tumawa. "At sino ka para magutos?"
Ang kagubatang ito ang nagbibigay ng tubig at kabuhayan sa baryo. Kapag sinira ninyo ito, lahat tayo ang magdurusa. Hindi nakinig ang mga lalaki. Sa halip ay itinaas nilang muli ang kanilang mga palakol. Sa sandaling iyon ay lumabas ang tikbalang mula sa likod ng mga puno. Nanigas ang mga mangangahoy. Namutla ang kanilang mga muka. Titikbalang! Bitawan nila ang kanilang mga kagamitan at nagtakbuhan ng hindi man lamang lumilingon. Hindi sila hinabol ng tikbalang. Tahimik lamang itong tumayo hanggang sa mawala ang mga tao. Pagkatapos ay lumapit ito sa pinutol na puno. Maraan itong hinaplos ang katawan ng matandang punong bagong bumagsak. Napansin ni Badong ang lungkot sa mga mata ng kanyang kaibigan. Para bang bawat punong pinuputol ay bahagi rin ng sarili nitong nawawala. Lumapit si Badong at inilagay ang kanyang kamay sa balikat ng tikbalang. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kitang pangalagaan ang kagubatang ito. Bahagyang yumuko ang tikbalang bilang tugon. Ngunit hindi nila alam na mula sa malayong bahagi ng kagubatan ay may isang lalaki na tahimik na nakamasid sa kanilang dalawa. Hindi siya ordinaryong mangangahoy. Isa siyang mayamang negosyanteng matagal nang nagbabalak angkinin ang kagubatan upang putulin ang lahat ng matatandang puno at ibenta ang mga ito. At ngayong nakita niyang may isang tikbalang na nagbabantay sa kagubatan at isang binatang tao na kakampi nito, alam niyang kailangan muna silang alisin bago niya maisakatuparan ang kanyang balak. Lumipas ang ilang araw mula nang maitaboy ni Badong at ng tikbalang ang mga mangangahoy. Muling naging payapa ang kagubatan, ngunit naman ni Badong na pansamantala lamang ang katahimikang iyon. Sa bawat pagpunta niya sa gubat ay tila mas nagiging maingat ang tikbalang. Madalas itong huminto upang makinig sa bawat kaluskos ng mga dahon at sa bawat yabag na maririnig sa malayo. Para bang may inaasahan itong panganib na anumang oras ay maaaring dumating. Isang umaga, habang magkasamang naglalakad ang dalawa sa gilid ng isang malinaw na batis, napansin ni Badong na biglang huminto ang kanyang kaibigan. Tumingin ito sa isang makitid na landas na natatakpan ng mga baging. Tahimik nitong sinundan ang daan. Nagtiwala si Badong at sumunod. Habang lumalalim sila sa kagubatan ay napansin niyang kakaiba ang bahaging iyon. Mas malamig ang hangin, mas matatanda ang mga puno, halos hindi na nakararating ang sinag ng araw sa lupa dahil sa kapal ng mga dahon. Makalipas ang ilang sandali ay may nakita siyang maliit na kubong yari sa kawayan at nipa. Napapalibutan ito ng iba't ibang halamang gamot. May mga paso ng bulaklak. May nakasampay na mga tuyong dahon at ugat. Nagtaka si Badong. Hindi ko alam na may nakatira rito. Bago pa man siya makalapit ay bumukas ang pintuan ng kubo. Lumabas ang isang matandang lalaki na mahaba ang puti balbas at may hawak na tungkod na yari sa kahoy ng balete. Bagaman matanda na, matalas pa rin ang kanyang mga mata. Napangiti siya nang makita ang tikbalang. Matagal kitang hindi nakita, anak ng kagubatan. Lalong nagtaka si Badong. Mukhang magkakilala ang dalawa. Lumapit ang tikbalang sa matanda at bahagyang yumuko bilang paggalang. Pagkatapos ay tumingin ito kay Badong. Tila ipinakikilala siya. Ngumiti ang matanda. Ikaw pala ang binatang nagligtas sa kanya. Namilog ang mga mata ni Badong. Alam ninyo po? Tumango ang matanda. Alam ng kagubatan ang bawat kabutihang ginagawa ng isang tao. Inanyayahan sila ng matanda na pumasok sa kubo. Simple lamang ang loob nito. May isang maliit na mesa, ilang bangkong kahoy at mga estanteng puno ng mga halamang gamot at lumang aklat. Nagkaloob ang matanda ng mainit na tsaa mula sa mga dahon ng gubat. Tahimik muna silang naupo. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagsalita ang matanda. Ako si Lakan Ambo. Maraming taon na akong naninirahan sa kagubatang ito. Kayo po ba ang nag-aalaga sa mga halamang gamot? Tanong ni Badong. Ngumiti ang matanda. Oo,
Ngunit higit pa roon ang aking tungkulin. Tungkulin? Ako ang isa sa mga tagapag-ingat ng mga lumang kaalaman tungkol sa kagubatan. Tahimik na nakinig si Badong. Tumingin si Lakan Ambo sa tikbalang. Maraming tao ang naniniwalang ang mga tikbalang ay masasama, ngunit hindi nila alam ang buong katotohanan. Huminto siya sandali bago nagpatuloy. Noong unang panahon, may mga nilalang na itinalagang maging tagapagbantay ng kalikasan. Ang ilan ay nagbantay sa kabundukan, ang iba ay sa mga ilog at may mga tikbalang na inatasang bantayan ang mga sinaunang kagubatan. Napatingin si Badong sa kanyang kaibigan. Kung gayon, hindi pala siya halimaw. Umiling ang matanda. Hindi. Ngunit bakit siya kinatatakutan ng mga tao? Dahil may ilang tikbalang noon na naligaw ng landas. Dahil sa galit sa mga taong sumisira sa kalikasan, nagsimula silang manakit. Mula noon, lahat ng tikbalang ay itinuring ng mabagsik. Natahimik si Badong. Naalala niya ang lahat ng alamat na kanyang narinig noong bata pa siya. Marami pala roon ang hindi nagsasabi ng buong katotohanan. Muling nagsalita si Lakan Ambo. Ang kaibigan mo ay kabilang sa mga nanatiling tapat sa kanyang tungkulin. Siya ang bantay ng kagubatang ito. Napatingin si Badong sa tikbalang. Tahimik lamang itong nakaupo. Hindi ito tila naghahanap ng papuri o pagkilala. Ginagawa lamang nito ang tungkulin nitong magbantay. Ngunit napansin ni Badong na unti-unting nagiging malungkot ang mukha ni Lakan Ambo. May problema po ba? Huminga ng malalim ang matanda. May mga taong nais putulin ang buong kagubatan. Alam ko po, hindi lamang sila basta mangangahoy. Ano po ang ibig ninyong sabihin? May isang mayamang negosyante ang naguutos sa kanila. Matagal na niyang gustong kunin ang lahat ng matatandang punong kahoy dito. Napakunot ang noo ni Badong. Kapag nangyari iyon, tutuyo ang mga batis. Mawawalan ng tahanan ng mga hayop at unti-unting mamamatay ang kagubatan. Naging mabigat ang katahimikan sa loob ng kubo. Pagkaraan ng ilang sandali ay tumayo si Lakan Ambo. Lumapit siya sa isang lumang kahon na yari sa nara. Maingat niya itong binuksan. Mula rito ay inilabas niya ang isang maliit na anting-anting na yari sa kahoy ng balete. May nakaukit dito na hugis ng dahon. Iniabot niya ito kay Badong. Ito ay ginawa mula sa isang sinaunang puno. Nararapat lamang itong mapunta sa isang taong may mabuting puso. Nagulat si Badong. Hindi ko po ito matatanggap. Matagal ko nang hinihintay ang taong pagkakatiwalaan ko nito. Kayo iyon. Nag-aatubili man ay tinanggap ni Badong ang anting-anting. Nang mahawakan niya ito ay tila nakaramdam siya ng kakaibang init na dumaloy sa kanyang palad. Ngumiti si Lakan Ambo. Ang tunay na lakas nito ay hindi nasa kahoy. Nasa puso ng taong may hawak. Bago pa makapagtanong si Badong ay biglang dumating ang isang puting kalapati. Mabilis itong lumapag sa bintana ng kubo. Mukhang balisa. Lumapit ang tikbalang sa ibon. Pagkatapos ay bigla itong tumingin kay Lakan Ambo. Nagbago ang anyo ng matanda. May masamang nangyari. Ano po? May mga armadong tao na papunta rito. Dala nila ang maraming palakol at apoy. Napahigpit ang hawak ni Badong sa anting-anting. Hindi pa man tuluyang naghihilom ang sugat ng tikbalang. Isang panibagong panganib na naman ang nagbabantang sumira sa kagubatang kanilang pinangangalagaan. Nagmistulang mabigat ang hangin sa loob ng kubo ni Lakan Ambo. Tahimik na nakatayo si Badong habang mahigpit na hawak ang anting-anting na ibinigay sa kanya ng matanda. Sa tabi niya ay nakatingin ang tikbalang sa gawing hilaga ng kagubatan. Wari naririnig nito ang mga yabag na hindi pa kayang marinig ng karaniwang tao. Muling lumapag ang puting kalapati sa balikat ni Lakan Ambo. Marahan niya itong hinaplos. Malapit na sila. Mahinang wika ng matanda. Marami po ba sila? Tanong ni Badong. Higit sa 20 lalaki. Nanlaki ang mga mata ni Badong. Ganon karami? Tumango si Lakan Ambo.
May dala silang mga palakol, lagari, lubid at mga sulo. Hindi lamang sila pumutol ng ilang puno. Balak nilang wasakin ang malaking bahagi ng kagubatan. Tahimik na yumuko ang tikbalang. Hindi ito natatakot para sa sarili. Alam ni Badong na ang ikinababahala nito ay ang kapalaran ng mga hayop at ng sinaunang kagubatan. Lumapit si Badong sa kanyang kaibigan. Hindi natin sila hahayaang gawin iyon. Tumingin sa kanya ang tikbalang. Sa unang pagkakataon ay nakita ni Badong ang matinding pag-aalala sa mga mata nito. Para bang nais nitong sabihing masyadong mapanganib ang haharapin nila. Ngunit nanatiling matatag ang binata. Hindi kita iiwan. Ngumiti sila kan Ambo. Iyan ang tunay na katapangan. Hindi ang paghahanap ng gulo, kundi ang paninindigan para sa tama. Makalipas ang ilang sandali ay lumabas silang tatlo sa kubo. Habang naglalakad ay napansin ni Badong ang kakaibang nangyayari sa paligid. Unti-unting lumalabas ang iba't ibang hayop mula sa kanilang mga pinagtataguan. May mga usa, may mga unggoy, may mga baboy ramo, may mga ibong paikot-ikot na lumilipad sa himpapawid. Parang alam nilang may paparating na panganib. Huminto ang tikbalang sa gitna ng isang malawak na damuhan. Tumayo ito ng tuwid. Pagkatapos ay marahan itong itinaas ang ulo. Ilang saglit lamang ay nagsimulang magsilabasan ang mas marami pang hayop mula sa iba't ibang panig ng kagubatan. Nagtaka si Badong. Tinatawag mo ba sila? Tahimik na tumango ang tikbalang. Hindi nagtagal ay napuno ng mga hayop ang paligid. Ngunit walang kaguluhan, walang pag-aaway. Lahat ay tila naghihintay lamang. Lumapit si Lakan Ambo kay Badong. Matagal nang pinangangalagaan ng tikbalang ang mga nilalang na ito. Kaya kapag nasa panganib ang kagubatan, nagkakaisa silang lahat. Habang pinagmamasdan ni Badong ang tanawin, ay may narinig siyang mahinang kalabog mula sa malayo. Isa, dalawa, sunod-sunod, unti-unti itong lumalakas. Pagkaraan ng ilang minuto ay nakita na nila ang mga lalaki. Marami nga sila. May mga pasan na palakol, may mga lagari, may mga sulo. Sa unahan nila ay isang matipunong lalaki na may makapal na balbas. "Huwag kayong titigil," sigaw nito. "Malaki ang kabayaran kapag natapos natin ang pagputol." Huminto si Badong sa kanilang daraanan. "Huwag ninyo pong sirain ang kagubatan." Napatingin ang mga lalaki sa kanya. Isa sa kanila ang natawa. "Isang binata lang pala ang haharang sa atin. Hindi ito tungkol sa akin," sagot ni Badong. "Kapag sinira ninyo ang kagubatan, mawawalan ng tirahan ang mga hayop at matutuyo ang mga batis na nagbibigay ng tubig sa baryo." Ngunit hindi nakinig ang mga lalaki. "Hindi kami mabubuhay sa magagandang salita. May pamilya kaming pinapakain." Tahimik na naunawaan ni Badong ang kanilang kalagayan. Hindi lahat sa kanila ay masama. Marahil ay napilit lamang silang gawin ang trabahong iyon dahil sa kahirapan. Ngunit mali pa rin ang kanilang gagawin. Bago pa makapagsalita si Badong ay may isang lalaking nagtaas ng palakol at humakbang patungo sa pinakamalaking puno. Sa sandaling iyon ay lumabas ang tikbalang mula sa likod ng mga punong kahoy. Napatigil ang lahat, namutla ang ilang mga ngahoy. Iyon na! Ang tikbalang, napaatras ang ilan. Ngunit ang kanilang pinuno ay hindi natinag. "Huwag kayong matakot. Isa lang iyan." Itinaas niya ang kanyang sibat. Bago pa niya ito maihagis ay mabilis na tumalon ang tikbalang sa harapan ng matandang puno. Hindi ito umatake. Hindi rin ito sumugod. Tumayo lamang ito bilang harang. Para bang sinasabi nitong kailangan muna nila itong lampasan bago nila masira ang kagubatan. Nagkatinginan ang mga mangangahoy. Maging sila ay tila nagalinlangan. Lumapit si Badong sa tabi ng tikbalang. "Huwag tayong lumaban." Pagkatapos ay humarap siya sa mga lalaki. "Kung kailangan ninyo ng hanap buhay, tutulungan ko kayong makahanap ng ibang pagkakakitaan.
Ngunit bago pa siya matapos magsalita ay may isang nagmamadaling lalaki na dumating mula sa hulihan. "Huwag kayong huminto. Hindi natutuwa ang ating amo. Papunta na siya rito." Nagkaroon ng katahimikan. Napatingin ang lahat sa daang papasok sa kagubatan. Sa malayo ay unti-unting lumitaw ang isang marangyang karwaheng hinihila ng 2 kabayo. Mabagal itong huminto sa gilid ng daan. Bumukas ang pinto. Mula rito ay bumaba ang isang lalaking nakasuot ng mamahaling kasuotan. Malamig ang kanyang mga mata. Mataas ang kanyang tindig. Tahimik niyang pinagmasdan ang tikbalang at si Badong. Pagkatapos ay bahagya siyang ngumiti. "Hindi ko akalaing isang binata lamang ang hahadlang sa aking mga plano." Hindi sumagot si Badong. Tila kailangan na kitang makilala. Nagkatinginan sina Badong at ang tikbalang. Naramdaman nilang ang lalaking iyon ang tunay na utak sa likod ng lahat ng pagtatangkang sirain ng kagubatan. At sa unang pagkakataon, haharap sila sa isang kalabang hindi lamang mayaman at makapangyarihan, kundi handang gawin ang lahat upang makuha ang kanyang ninanais. Huminto ang marangyang karwahe sa gilid ng masukal na daan. Tahimik na bumaba ang lalaking may mamahaling kasuotan. Malinis ang kanyang puting baro at ang kanyang maitim balabal ay bahagyang hinihipan ng hangin. Sa kanyang likuran ay may ilang armadong bantay na may dalang sibat at kalasag. Walang nagsalita. Maging ang mga mangangahoy ay yumuko bilang paggalang. Lumakad ang lalaki hanggang sa huminto ilang hakbang ang layo kina Badong at sa tikbalang. Pinagmasdan niya ang dalawa. Pagkatapos ay napangiti siya. "Kaya pala paulit-ulit na nabibigo ang aking mga tauhan." Mahinahon ang kanyang tinig, ngunit may taglay na kapalaluan. May isang binatang handang ipagsapalaran ang kanyang buhay para sa isang tikbalang. Tahimik na sumagot si Badong. "Hindi ko siya ipinagtatanggol dahil tikbalang siya. Ipinagtatanggol ko siya dahil wala siyang ginagawang masama." Bahagyang natawa ang lalaki. "Mabait kang ang tunay. Tama lamang ang ginagawa ko." Unti-unting naglaho ang ngiti sa mukha ng lalaki. "Ako si Don Valerio." Marami sa mga mangangahoy ang lalo pang yumuko nang marinig ang kanyang pangalan. Kilala siya sa iba't ibang bayan bilang isang mayamang negosyante. Marami siyang lupain, malalawak na taniman, at mga tauhang handang sumunod sa bawat utos niya. Ngunit ang hindi alam ng karamihan ay matagal na niyang minimithi ang kagubatang ito. Nabalitaan niyang ang mga sinaunang punong kahoy rito ay napakatitibay at napakamahal ang halaga. Para sa kanya, ang kagubatan ay hindi tahanan ng mga hayop. Isa lamang itong kayamanang naghihintay na pagkakitaan. Tumingin siya sa tikbalang. "Kung hindi ka lang narito, matagal ko nang nakuha ang kagubatang ito." Hindi gumalaw ang tikbalang. Tahimik lamang itong tumayo sa harap ng matandang balete, parang isang matatag na bantay na hindi matitinag. Muling nagsalita si Don Valerio. "Badong, bata ka pa. Marami ka pang maaaring marating." Lumapit siya ng ilang hakbang. "Sumama ka sa akin. Hahayaan kitang maging katiwala ng aking mga lupain. Magkakaroon ka ng malaking bahay, mga bukirin, at hindi ka na muling maghihirap." Tahimik na nakinig si Badong. Maraming tao sa baryo ang nangangarap ng ganitong pagkakataon. Ngunit nang tumingin siya sa paligid, nakita niya ang mga punong nagbibigay lilim, ang mga ibong pugad, ang kagubatan, at ang mga hayop na tahimik na nakamasid mula sa malalayong damuhan. Naalala rin niya ang kanyang mga magulang. Tinuruan siya ng mga ito na ang dangal ay hindi nabibili ng salapi. Umiling siya. "Hindi ko maipagpapalit ang kalikasan sa anumang kayamanan." Napakunot ang noo ni Don Valerio. "Nag-iisip ka ba ng mabuti?" "Opo.
Kung mawawala ang kagubatan, mawawala rin ang tubig, ang mga hayop at ang kabuhayan ng maraming tao. Tungkulin nating pangalagaan ito. Nagdilim ang mukha ng mayamang negosyante. Ibig sabihin tinatanggihan mo ang alok ko. Opo. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Pagkatapos ay tumalikod si Don Valerio. Hindi ko gusto ang mga taong humahadlang sa aking mga plano. Humarap siya sa kanyang mga tauhan. Umalis muna tayo. Nagulat ang mga mangangahoy. Hindi nila inaasahang aatras ang kanilang amo, ngunit agad silang sumunod. Isa-isa silang naglakad palabas ng kagubatan. Bago tuluyang sumakay sa karwahe, lumingon si Don Valerio kay Badong. Hindi pa ito ang katapusan. Tandaan mo ang mga salitang iyan. Umandar ang karwahe hanggang sa tuluyang mawala sa daan. Unti-unting humupa ang tensyon sa paligid. Naglabasan muli ang mga ibon. Narinig na naman ang agos ng batis. Ngunit hindi naging kampante si Lakan Ambo. Lumapit siya kay Badong. Hindi siya basta susuko. Tingin ko rin po. Kapag hindi niya nakuha ang kagubatan sa mabuting paraan, hahanap siya ng ibang paraan. Tahimik na tumango ang binata. Lumapit naman ang tikbalang at tumingin sa malayong bahagi ng kagubatan. May kakaiba sa kilos nito. Parang may naaamoy itong hindi pangkaraniwan. Mabilis itong tumakbo. Sandali! Sigaw ni Badong. Sinundan nila ito ni Lakanambo. Pagdating nila sa isang bahagi ng kagubatan, ay nakita nilang may manipis na usok na umaakyat mula sa damuhan. Nanlaki ang mga mata ni Badong. May bahagi ng tuyong damo na nagsisimula ng magliyab. Hindi pa malaki ang apoy. Ngunit kung pababayaan, maaari nitong lamunin ang buong kagubatan. Mabilis na kumilos ang tikbalang. Tinawag nito ang mga usa at baboy ramo upang tapakan ang mga tuyong damo sa paligid ng apoy. Samantala si Badong ay paulit-ulit na nagsalok ng tubig mula sa batis gamit ang kanyang timba. Tinulungan din siya nila Kanambo. Matapos ang mahabang pagsisikap, tuluyan nilang naapula ang apoy. Napaupo si Badong sa lupa habang hinihingal. Kung nahuli tayo, hindi na sana natin napigilan, sagot nila Kanambo. Napatingin silang tatlo sa bahaging pinagmulan ng apoy. May nakita si Badong na isang sulo na nakahandusay sa damuhan. Hindi ito basta nalaglag. May taong sadyang nag-iwan nito ron. Napahigpit ang kanyang kamao. Hindi pa man nagsisimula ang tunay na laban. Malinaw na handa nang gumamit ng maruming paraan si Don Valerio upang makuha ang kagubatan. At batid ni Badong na ang susunod na mga araw ay magiging higit na mapanganib kaysa sa kanilang inaakala. Mabigat ang katahimikan matapos nilang maapula ang apoy. Nakaupo si Badong sa tabi ng batis, pinagmamasdan ang bahaging nasunog ng damuhan. Bagaman maliit lamang ang pinsala, sapat na iyon upang ipaalala sa kanya na ang kagubatan ay hindi lamang nahaharap sa panganib ng palakol, kundi maging ng apoy at kasakiman. Lumapit ang tikbalang. Marami itong isinubsob ang ulo sa balikat ni Badong na para bang nais nitong ipakitang hindi siya nag-iisa sa laban. Ngumiti ang binata. Hindi natin hahayaang mangyari ito muli. Tahimik na tumango ang nilalang. Lumapit naman sila Kanambo. May isang lugar na kailangan na ninyong makita. Nagtaka si Badong. Ano po iyon? Panahon na upang malaman mo ang pinakamatandang lihim ng kagubatan. Hindi na siya nagtanong pa. Sinundan niya ang matanda at ang tikbalang sa isang landas na halos natatakpan na ng makakapal na baging. Habang papalalim sila sa kagubatan ay lalo ring nagiging malamig ang simoy ng hangin. Hindi nagtagal ay narating nila ang napakalaking punong balete na unang ipinakita ng tikbalang kay Badong. Ngunit ngayon ay may napansin siyang kakaiba. Sa paanan ng puno ay may mga lumang batong inukitan ng mga simbolong tila napakatanda na. May mga halamang namumulaklak sa paligid kahit hindi panahon ng pamumulaklak. At ang hangin ay tila may kakaibang katahimikan.
huminto si Lakan Ambo. Ito ang puso ng kagubatan. Ito ang pinakamatandang puno sa buong kabundukan. Lahat ng batis, halaman at mga punong tumutubo rito ay tila konektado sa buhay ng baleteng ito. Tahimik na nakinig si Badong. Kapag bumagsak ang punong ito, pagpapatuloy ng matanda, unti-unting mamamatay ang buong kagubatan. Napatingin si Badong sa napakalaki puno. Hindi niya akalaing may ganito pala kahalagang lihim ang lugar. Lumapit ang tikbalang sa puno at marahang ipinatong ang isang kamay nito sa katawan ng balete. Maya-maya ay dumating ang iba't ibang hayop. May mga usa, may mga ibon, may mga unggoy, may mga kuneho. Maging ang mga paru-paro ay paikot-ikot na lumilipad sa paligid. Parang nagsimula ang isang tahimik na pagtitipon. Lumuhod si Lakan Ambo. Sumunod ang tikbalang. Hindi lubos na nauunawaan ni Badong ang nangyayari, ngunit dama niyang sagrado ang sandaling iyon. Lumuhod din siya. Ipinikit ng matanda ang kanyang mga mata. Sa loob ng maraming salin lahi, wika niya, ang kagubatang ito ay pinangangalagaan ng mga taong marunong gumalang sa kalikasan. Ngayon, isa na lamang ang natitira sa amin. Napayuko siya. At hindi ko alam kung hanggang kailan ko pa magagawa ang tungkuling ito. Tahimik na nakinig si Badong. Muli siyang nagsalita. Badong. Opo. Hindi kita pinipilit. Ngunit nais kong malaman mo na ang kagubatan ay nangangailangan ng isang taong may pusong tapat. Tulad mo. Hindi agad sumagot ang binata. Hindi niya inisip kailanman na siya ay magiging bahagi ng ganitong tungkulin. Isa lamang siyang karaniwang magsasaka. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang tikbalang, naalala niya ang araw na una niya itong natagpuang sugatan. Kung pinabayaan niya noon ang nilalang, marahil ay wala na itong buhay ngayon. At kung wala ang tikbalang, sino ang magbabantay sa kagubatan? Huminga siya ng malalim. Tumayo siya at inilagay ang kanyang kanang kamay sa katawan ng sinaunang balete. Kung ito ang tama, kung ito ang makabubuti sa lahat, nangangako akong gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang pangalagaan ang kagubatan. Pagkasabi niya ng mga salitang iyon, ay biglang umihip ang malamig ngunit banayad na hangin. Kumaluskos ang libu-libong dahon. Nagsiliparan ang mga ibon. At ang mga sinag ng araw ay tila tumagos sa makakapal na sanga at tumapat sa punong balete. Napangiti si Lakan Ambo. Tinanggap ng kagubatan ang iyong panunumpa. Hindi naunawaan ni Badong ang lahat ng nangyari, ngunit nakaramdam siya ng kakaibang kapayapaan sa kanyang dibdib. Lumapit ang tikbalang. Marahan itong itinaas ang kanang kamay at ipinatong ito sa balikat ng binata. Hindi na sila magkaibigan lamang. Magkasama na silang tagapangalaga ng kagubatan. Ngunit habang nagaganap ang kanilang panunumpa, may isang tauhan ni Don Valerio, ang lihim na nakasilip mula sa likod ng makapal na mga kawayan. Tahimik niyang nakita ang sinaunang balete. Nakita rin niya ang paggalang ng tikbalang at ni Badong sa puno. Hindi niya alam ang tunay na kahalagahan nito. Ngunit alam niyang kapag nalaman iyon ng kanyang amo, tiyak na ang punong iyon ang magiging pangunahing target. At sa kanyang tahimik na pagalis mula sa kagubatan, nagsimula ng mabuo sa isipan ni Don Valerio ang isang mas mapanganib na balak. Isang balak na maaaring magdala ng pinakamalaking pagsubok na haharapin ni Badong at ng kanyang kaibigang tikbalang. Lumipas ang ilang araw matapos ang panunumpa ni Badong sa harap ng sinaunang balete. Sa panlabas ay tila payapa ang baryo. Muling nagsibalik ang mga magsasaka sa kanilang bukirin, ang mga mangingisda sa ilog at ang mga bata ay muling naglaro sa malawak na parang. Ngunit sa puso ni Badong ay hindi maalis ang pangamba. Alam niyang hindi pa sumusuko si Don Valerio. Sa bawat pagpunta niya sa kagubatan ay lalo niyang pinagmamasdan ang paligid. Hindi na lamang ang mga hayop ang kanyang binabantayan,
kundi maging ang mga taong maaaring pumasok upang manira. Isang umaga, habang nagdidilig siya ng mga gulay sa kanyang maliit na bakuran, dumating si Mang Isko. "Badong," sabi ng matanda, "narinig mo na ba ang balita?" "Ano po yon?" "May pagpupulong mamayang hapon sa gitna ng baryo." "Bakit po?" "May isang mayamang negosyante raw na gustong tumulong sa ating lahat." Napakunot ang noo ni Badong. Hindi na niya kailangang hulaan kung sino iyon. Pagsapit ng hapon ay nagtipon ang halos lahat ng taga-baryo sa ilalim ng malaking punong acacia. Naroon ang mga magsasaka, naroon ang mga mangingisda, naroon maging ang mga matatanda at kabataan. Hindi nagtagal ay dumating ang marangyang karwaheng pamilyar na kay Badong. Bumaba rito si Don Valerio. Magalang siyang ngumiti sa mga tao. "Magandang hapon sa inyong lahat." Marami ang yumuko bilang paggalang. "Nabalitaan kong maraming pamilya rito ang nahihirapan." "Tama po iyon," sagot ng isang magsasaka. "Nais kong tumulong." Nagkatinginan ang mga tao. Nagpatuloy si Don Valerio. "Kung papayagan ninyo akong gamitin ang bahagi ng kagubatan, bibigyan ko kayo ng trabaho. Magpapatayo ako ng lagarian. Magbibigay ako ng mataas na sahod. Magpapatayo rin ako ng bagong kalsada." Unti-unting nagliwanag ang mukha ng ilang taga-baryo. Matagal na nilang pinapangarap ang mas maginhawang buhay. Tahimik lamang si Badong. Naghintay siyang matapos magsalita ang negosyante. Maya-maya ay tumayo siya. "Mga kababayan," napalingon ang lahat sa kanya. "Maganda ang pangakong narinig natin. Ngunit naisip ba natin kung ano ang kapalit?" Natahimik ang mga tao. Kapag nawala ang kagubatan, saan manggagaling ang tubig na ginagamit natin sa bukid? Saan pupunta ang mga hayop? Paano kung magkaroon ng pagbaha kapag wala ng mga punong sasalo sa ulan? May ilang tumango. Ngunit may ilan ding umiling. Tumayo ang isang binatang magsasaka. "Badong, hindi kami mabubusog ng mga puno. Kailangan namin ng trabaho." Sumagot si Badong ng mahinahon. "Naiintindihan ko kayo. Ngunit may ibang paraan para umunlad ng hindi sinisira ang kagubatan." Hindi lahat ay kumbinsido. Muling nagsalita si Don Valerio. "Nakikita ninyo? Mas pinipili niyang pakinggan ang mga alamat kaysa sa kinabukasan ng baryo. May ilan na nagsimulang magbulungan. Ang iba ay napatingin kay Badong na tila nagdududa. Hindi na nagsalita pa ang binata. Alam niyang mahirap labanan ang mga pangakong may kasamang salapi. Natapos ang pagpupulong ng walang malinaw na pasya. Ngunit habang pauwi si Badong ay napansin niyang may ilang dati niyang kaibigan ang hindi na siya binabati. Masakit iyon sa kanyang damdamin. Hindi dahil nawawala ang kanilang tiwala, kundi dahil alam niyang unti-unti silang nalilinlang. Kinagabihan ay nagtungo siya sa kagubatan. Naroon ang tikbalang sa tabi ng batis. Pagkakita pa lamang nito kay Badong ay tila alam na nitong may mabigat na dinadala ang binata. Umupo si Badong sa isang malaking bato. "Nahihirapan ako." Tahimik na lumapit ang tikbalang. "Kung ako lang ang masusunod, madali kong ipagtatanggol ang kagubatan. Pero paano ang mga kababayan ko? Gusto lamang nilang magkaroon ng mas magandang buhay." Marahang ipinatong ng tikbalang ang kamay nito sa balikat ni Badong. Hindi ito nagsasalita. Ngunit sapat na ang presensya nito upang mapawi ang bigat sa puso ng binata. Maya-maya ay dumating sila Kanambo. "Nalaman ko ang nangyari. Parang nahahati na ang baryo," malungkot na sabi ni Badong. Tumango ang matanda. Iyan ang pinakamabisang sandata ng kasakiman. Hindi agad ito gumagamit ng dahas. Una nitong hinahati ang puso ng mga tao. Tahimik na yumuko si Badong. "Ano po ang dapat kong gawin?" "Manatili kang tapat sa katotohanan. Darating ang araw na makikita rin nila kung sino ang tunay na nagmamalasakit." Habang nag-uusap sila ay may isang usa ang mabilis na tumakbo patungo sa kanila.
Balisa ito. Paulit-ulit itong lumilingon sa gawing silangan ng kagubatan. Biglang naging alerto ang tikbalang. Mabilis itong tumakbo. Sinundan ito ni Badong at Lakan Ambo. Pagdating nila sa isang mataas na bahagi ng kagubatan ay nakita nila ang mga tauhan ni Don Valerio. Hindi sila nagpuputol ng puno. Sa halip ay nagtatali sila ng mga pulang tela sa iba't ibang matatandang puno. Napakunot ang noo ni Badong. Bakit nila ginagawa yan? Tahimik na minasdan ni Lakan Ambo ang mga tela. Unti-unti siyang namutla. Hindi sila basta naghahanap ng mga punong puputulin. Tinatandaan nila ang mga pinakamatatandang puno. Napahigpit ang kamao ni Badong at sa gitna ng mga punong may pulang tela, nakita niya ang pinakamalaking marka. Nasa katawan iyon ng sinaunang balete, ang puso ng kagubatan. Madilim na ang kalangitan nang makita ni Badong ang pulang telang nakatali sa katawan ng sinaunang balete. Napatigil siya. Pakiramdam niya ay may malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang buong katawan. Hindi iyon basta isang marka. Isa iyong hudyat. Hudyat na ang pinakamahalagang puno sa buong kagubatan ang unang balak putulin. Mahigpit niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao. Hindi ko sila hahayaang gawin ito. Lumapit sila Kanambo at marahang hinawakan ang kanyang balikat. Mag-ingat ka, Badong. Kapag nagpadalos-dalos tayo, maaaring mas lalo lamang silang maging marahas. Tahimik na tumango ang binata. Samantala, ang tikbalang ay dahan-dahang lumapit sa sinaunang balete. Marahan nitong inalis ang pulang tela gamit ang kanyang mga kamay. Pagkatapos ay tumingala ito sa malawak na mga sanga ng puno. Tila nangako itong hindi hahayaang mapinsala ang matandang balete. Kinabukasan ay maagang nagtipon ang mga tauhan ni Don Valerio sa labas ng kagubatan. Mahigit 30 lalaki ang kanilang kasama. May mga kariton silang puno ng palakol, lagari, lubid at iba pang kagamitan. May ilan ding may dalang mga sulo. Nakatayo si Don Valerio sa harap nila. Ngayong araw, malakas niyang sinabi, sisikapin nating putulin ang pinakamalaking puno sa kagubatan. Kapag bumagsak yon, wala nang makapipigil sa atin. Sumigaw ng pagsang-ayon ng ilan sa kanyang mga tauhan. Hindi lahat ay masaya. May ilang mga ngahoy na tahimik lamang. Naalala pa rin nila ang tikbalang na hindi naman sila sinaktan noong una nila itong nakita. Ngunit dahil sa pangangailangan sa kabuhayan, hindi sila nagsalita. Habang papasok ang grupo sa kagubatan ay agad silang napansin ng mga ibon. Mabilis na nagsiliparan ang mga ito. May mga usaring tumakbo patungo sa kinaroroonan ni Badong. Hindi nagtagal ay narating ng balita ang binata. Narito na sila, sabi ni Lakan Ambo. Tumayo si Badong. Lumapit din ang tikbalang. Magkatabi silang humarap sa landas na daraanan ng mga tauhan ni Don Valerio. Makalipas ng ilang sandali ay nagkaharap ang dalawang panig. Huminto si Don Valerio. Hindi siya nagulat nang makita si Badong. Akala ko'y umatras ka na. Umiling ang binata. Hindi habang may sinusubukan kayong sirain. Napabuntong hininga ang negosyante. Napakatigas ng iyong ulo. Hindi katigasan ang tawag diyan. Pagmamahal sa tama. Ngumiti si Don Valerio, ngunit walang init ang kanyang mga mata. Ito na ang huling pagkakataon. Umalis ka sa daraanan. Hindi. Tatabi ka ba o hindi? Hindi. Tumahimik ang buong kagubatan. Maging ang hangin ay tila tumigil. Pagkatapos ay itinaas ni Don Valerio ang kanyang kamay. Humakbang ang ilang tauhan. Ngunit bago pa sila makalapit ay nagsimulang lumabas ang mga hayop mula sa iba't ibang bahagi ng kagubatan. May mga usa, may mga baboy ramo, may mga unggoy. May mga ibong paikot-ikot na lumilipad sa itaas. Unti-unti nilang napalibutan ang daraanan. Nagulat ang mga mangangahoy.
Hindi pa sila kailanman nakakita ng ganoong karaming hayop na magkakasamang kumikilos. Sa gitna ng mga ito ay nakatayo ang tikbalang. Matatag, tahimik. Hindi ito umaatungal. Hindi ito nananakot. Nakatayo lamang ito bilang tagapagtanggol ng kagubatan. Napatingin ang isang batang mangangahoy sa mga hayop. Kung tunay na halimaw iyan, bulong niya, bakit hindi tayo inaatake? Narinig iyon ng iba. Nagsimula silang magduda. Muling nagsalita si Badong. Tingnan ninyo. May sinaktan ba kayong hayop? Wala. May umatake ba sa inyo ang tikbalang? Tahimik ang lahat. Dahil hindi sila ang kalaban. Tayo ang pumapasok sa kanilang tahanan. Unti-unting ibinaba ng ilang mga ngahoy ang kanilang mga palakol. Nagkatinginan sila. Isa sa kanila ang humarap kay Don Valerio. Amo, baka may ibang paraan. Biglang nagdilim ang mukha ni Don Valerio. Hindi kayo binabayaran upang magtanong, kundi upang sumunod. Ngunit hindi na gumalaw ang ilan sa kanyang mga tauhan. Unti-unti silang umatras. Isa-isa nilang inilapag ang kanilang mga kagamitan. Hindi nila kayang sirain ang kagubatan habang nakikita ang mga hayop na tahimik lamang na ipinagtatanggol ang kanilang tahanan. Nang makita iyon ni Don Valerio ay napuno siya ng galit. Sige, kung wala kayong lakas ng loob, ako mismo ang puputol sa punong iyan. Mabilis niyang hinablot ang isang malaking palakol. Tumakbo siya patungo sa sinaunang balete. Wag! Sigaw ni Badong. Mabilis na humarang ang tikbalang. Ngunit bago pa man makalapit si Don Valerio sa puno, nadapa siya sa nakausling ugat ng balete. Tumilapon ang kanyang palakol at bumagsak sa malayo. Hindi siya nasugatan ng malubha, ngunit napahiya siya sa harap ng kanyang mga tauhan. Lumapit si Badong at inabot ang kanyang kamay. Hindi pa huli ang lahat. Itigil ninyo na ito. Hindi agad kumilos si Don Valerio. Matagal niyang tinitigan ang kamay ng binata. Pagkatapos ay dahan-dahan niya itong tinanggap at tumayo. Tumingin siya sa paligid. Nakita niya ang mga mangangahoy na unti-unti nang lumalayo. Nakita niya ang mga hayop na hindi naghihiganti. At nakita niya ang tikbalang na nanatiling tahimik. Unti-unting nawala ang galit sa kanyang muka. Marahan niyang ibinaba ang kanyang ulo. Marahil ay mali ang aking naging paraan. Huminga ng malalim si Badong. Ang kagubatan ay kayamanan ng lahat. Kapag inalagaan natin ito, lahat tayo ang makikinabang. Tumango si Don Valerio. Sa araw na iyon ay iniutos niyang alisin ang lahat ng pulang telang itinakda sa matatandang puno. Inutusan din niya ang kanyang mga tauhan na magtanim ng mga bagong punla bilang kabayaran sa mga punong naputol noon. Lumipas ang maraming buwan. Unti-unting naging luntian at masigla ang kagubatan. Muling dumami ang mga ibon at hayop. Hindi na natakot ang mga tao sa tikbalang nang malaman nila ang tunay nitong tungkulin bilang tagapagbantay ng kagubatan. Si Badong ay lalo pang hinangaan ng buong baryo, hindi dahil sa kanyang katapangan lamang, kundi dahil sa kanyang kabutihan at paniniwalang ang pag-uusap at pag-unawa ay higit na makapangyarihan kaysa dahas. At sa tuwing sumasapit ang dapit hapon, makikita pa rin ang tikbalang na tahimik na naglilibot sa kagubatan, binabantayan ang bawat puno, bawat hayop at bawat batis. Mula noon ay naging alamat sa kanilang baryo ang kwento ng binatang si Badong at ng tikbalang na tagapagligtas. Isang paalala na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa tapang makipaglaban, kundi sa tapang na gumawa ng kabutihan at pangalagaan ng kalikasang nagbibigay buhay sa lahat. Wakas.